Nawa ay ang aming pong panambahan dito ay magkakaroon naman kayo ng blessing dyan. At kayo po naman responde kung ang aming preaching po dito ay sumasang-ayon sa ating mga pananampalataya dyan. How are you there in Norway? Saan kayo mat ngayon? Kumusta kayo lahat? Dito po sa ating text, Job 14 verse 1 at Psalm 89 verse 47. At ang ating kasing buhay, mga kapatid, pag-aralan natin ang buhay, hindi ko nada nga biyag. May sa biyag. Mayat ko mo nagdaduwa, wintalo, babak ng kaman, bak ng man, mahirap man. Ano man po ang ating kalagayan sa lupa, iisa ang buhay. Ang mga mayayaman gusto nila pong bumili o bibili pa ng isang buhay kung ang kanilang unang buhay ay nasa dilema o nagkaroon po ng trouble, may sakit man sila, ay kung maaari lamang ay bibili sila ng bagong buhay kahit magkano mang milyon yan o bilyon yan. Pero ang Diyos inilagay ng Diyos sa kanyang ways na iisa ang buhay. Ang tanong ngayon, ano ba ang kahulugan ng buhay? Na ayon sa Bible po, ay nagkaroon po ng union ng soul at ang ito pong lupa. Okay, the union of the soul in the body. Ang katawan po ay mula sa alabok. Ay yung soul na ibinigay ng Diyos, when God breathed into His nostril, yung pong inihinga ng Diyos yun nung sa lupa na hindi gumagalaw, yun po ang soul. No? Ayun po ang soul. Ngayon, nagmula ang Diyos, ang buhay, siya po ang nagbigay para sa atin. Blessed be the name of the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa libro ni Salmistang David. Ngayon, kung ang buhay ay iisa, ang sabi po ng Bible, iisa ang buhay, walang hanggang, walang katapusan ng buhay, hanggat nung pumasok po ang kasalanan. Bakit nagkaroon ng kasalanan? Dahil tayo po ay humiwalay sa gusto ng Diyos. Binilin ng Diyos ang dalawa na huwag yung kainin. Pero itong si Eva bilang the weaker vessel, pinag-aralan natin kanina, yung pong the bed is undefiled. The title of the message Sunday School. Napag-aralan natin nung the other Sunday, yung pong the Christian home. Okay? Nag-aralan natin yan, paano mag-asawa, paano, lahat ng sequence ng pag-aasawa na ayon po sa Bible at kunti po sa ating pong constitutional law, sa civil law. Para sa ganun, alamin natin, lalo pa yung incoming mag-aasawa, alam nila ang kanilang kalayaan o karapatan. Ano ba yung edad o ano ba yung edad dapat mag-asawa kung ikaw ay nag-aaral. Okay? At ganoon din po na pag-aaralan natin po yun. Na ang buhay isa, nagkaroon lamang ng kasalanan nung tayo po ay sinundan ng gusto ng laman. At tayo po ay lumayo sa kalooban ng Diyos. Dahil po doon, tayo po ay namatay spiritually. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, we may die tomorrow, then prepare today. Me today, you tomorrow. We may die tomorrow, prepare today. Maganda sana kung ang kamatayan natin ay sa lupa lamang, wala nang pangalawang kamatayan. Ang mabigat, iisa na nga ang buhay, dapat naman natin gawin na ang buhay na hiniram natin sa Diyos dahil siya po ang nagbigay, ay dapat naman gamitin natin. Ang sentro na purihin ang nagbigay ng buhay sa atin. Yung length of life, ang haba ng ating buhay noon ay walang hanggan. Nung pumasok ang kasalanan, ang unang buhay ni Adan saka si Eva, ay naabot nila yung 900 plus na edad, 900 na edad. Hanggat bumaba, hanggat sa kasulukuyan na magandang maabot natin ang edad na 150 o 130 na edad. Ganun po ang ating ibig sabihin, ang buhay natin may hangganan. Kaya, ang problema dyan, bagkos na tayo po, ang buhay ay limitado, may hangganan ng buhay, yung pong ugali ng sanlibutan na ayon sa Lucas 10:20, yung pong sentro ng buhay na ating ginagamit, itong hiniram natin ng buhay, isang mayaman na ang kanyang isip ay mag-ipon ng kayamanan. Itinan yung example ng Lucas 12 verse 20. Mayroong isang mayaman, sinabi niya sa kanyang sarili,
sa Lucas 12:20. Ako ay magtayo ng kamalig na mas malaki kaysa yung maliit na kamalig na aking tinayo. Ang ipatakdirak man itimay sa nga kamalig ko, madakdakkel yung pinatakdir ko nga basit nga kamalig. Yung kamalig kayo nasawag kami, pagimbakan ti ere, pagimbakan ti inani nga pagay. Tapos ti kasta, dakdakkel nga kamalig, dakkel ti pakaunungan ti pagay ko. Kaya sa akong to ko na itibagay, agregsak kang bagay, agregsak kang karanwa, tadati ka ng tatanga bulan, may tungang tawid, sumarasa mga taong tawid, naka-impact ti ka nun. Di dyan ti panunod, dahil ti nga baknang. Ngayon, hanawit pinanunod, dahil di biyag gaya, urayan niya ng oras, pwede tayo ganyan ng Panginoon, sa magitan ng accident, heart attack, bangungot, sakit, hospital. Dahil ito yung kamatayan, umay ti urayan niya ng oras. Darating kahit anong oras sa atin, hindi natin alam kung kailan. Maganda sana kung sasabihin ng Diyos, ikaw, pastor, ang kamatayan mo ay bukas alas 3 ng hapon. Di alam ko na, alas 3 pa lang bukas. Buhay pa ako hanggang mamaya. Bukas ng umaga, buhay pa ako. Kasi ang kontrata ko, ang buhay ko sa Diyos, ay hanggang alas 3 ng hapon. Maganda kung gano'n ang kamatayan. Hindi. Kahit lumalakad ka, na-heart na accident, natutulog ka, hindi nagising, nabangungot. Hindi natin alam ang buhay. Kaya yung buhay na isa na mayroon po tayo, na nagpahiram sa atin ay ang Diyos. Ginamit natin sa ating gusto, kaya tayo nagkasala. Lumayo sa kalooban ng Diyos. Dahil lumayo tayo sa kalooban ng Diyos, ang nasa isip pa rin ng tao ay yung pagyaman, mag-ipon para bukas. Tama yun. Mag-ipon ka ng kayaman para bukas kung pinangunguna ang Diyos na siya ang muna mong hanapin. Hindi yung pansarili. Nauna lagi ang Diyos bago ating sarili. Dahil ang Diyos, hawak niya ang buhay, hawak niya rin po ang kaaway, lahat na mayroon sa lupa, hawak ng Diyos. Walang hindi hawak ng Diyos. Kung kakampi ka sa sanlibutan, kakampi ka sa pera, kakampi ka kay Lucifer, sabi ng Diyos, talunan lahat dyan. Wala pong talunan pag tayo po ay nasa gusto ng Diyos. Kaya I challenge you in verse na tingnan niyo kung mabuti. Sa Ecclesiastes 8:15, then I commended mirth because a man had no better thing under the sun than to eat and to drink and to be merry. Maniwala po sa Ecclesiastes 8:15. Then I commended mirth because a man had no better thing under the sun than to eat and to drink and to be merry. For that shall abide with him of his labor the days of his life, which God gave it him under the sun. Yung under the sun, kasi po, ibig sabihin under the sun, ito po yung araw, dito tayo sa baba. Hanggang dito lamang ang karunungan natin. Pag above the sun, yung karunungan ng Diyos. Hindi natin kayang lumampas sa araw. We are still under the sun. Yun po ang karunungan natin at kaalaman natin. Hindi tayo lalampas doon. Ibig sabihin, ang ating karunungan limitado pa rin. Okay? Kung limitado ang kaalaman po natin na ayon po sa under the sun, lagi po ang pinaka-the best na iniisip ng tao po ay ang kanyang pagkain, iinumin at paano maging masaya. Ito ay ibinigay ng Diyos sa kanyang nilikha under the sun. Pero, seek ye first the Lord. Pangalawa lang po yun. Seek ye first the Lord. Love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Wala pong iniutos ng Diyos na mahalin mo ang kapwa mo with all thy soul, with all thy heart. Wala. Sa Panginoon lang po sinabi sa atin, with all thy soul. Iyong pong pag-aasawa. Kanina po, nilikson ko yung pag-aasawa. Mahalin mo ang iyong husband, mahalin mo ang iyong asawa, hindi mo with all thy soul. Mahalin mo physically, panlabas ng pagmamahal yan. Pagkatapos yan, wala na. Pero ang Diyos, hindi lang po panlabas, panloob, including the soul. Ganun po ang Diyos. Dahil oras na umabot sa atin ang kamatayan, sa Psalm 115 verse 17, oras na tayo po yung mamamatay. The death, praise not the Lord, neither anything that go down to the side of it is
ay buhay physically. Maganda nga yung patay. Bakit? Inaawitan pa yung patay pagdating ko sa nakalamay. Pag ipupunta pa sa libingan, may escort, may banda. Pero yung buhay, wala. Pero sabi ng Bible, pag oras na mamatay ang tao, hindi niya kayang purihin ng Diyos. Hanggang doon lamang pag tayo po inalagutan ng hininga, hanggang doon lang huminto ang pagpuri mo sa Diyos. Sa pangalawang buhay, kung unsaved ka, sigurado magpuri ka kay Lucifer sa impyerno ako. Pero pag ikaw po ay saved na namatay, rejoice in the Lord. Kasi po, precious unto the Lord ang kamatayan ng mga anak ng Diyos. Saan upang? Ito, pag namatay ang katawan na hiniram natin sa Diyos, rejoice. Purihin ang Diyos. Kasi mayroong pangalawang buhay sa langit, doon itutuloy ang ating pagpupuri. Kung dito sa lupa lamang po, ay pag-aawit ng makalangit, preparation lamang po sa langit yan. Kasi day and night, they sing a song unto the Lord. Pinupuri po ang Diyos dito sa langit. Kaya, bilang anak ng Diyos, gaano naman kamahal yung pinahiram ng Diyos na buhay sa iyo? Gaano kamahal? Kas ano ti pa nang ipatid mo at diya binulod mo nga biyan? Datay gawin kay po ti binulod ti biyan, hantay pag-ano ti biyan? Apay ko na, example, aginom ka na ti arak ang problema, aginom ti arak pampaturok, aginom ti arak pamparagsak ti bagi. Hamukit kitaan di day, halaga nga binulod mo day di nga biyan, hindi kayat ni Apo Diyos, apanag na nga agsirbit. Hantay nga hindi natin iniisip yun. Ang iniisip natin, yung gusto natin upang tayo po ay matuwa sa ating kalooban at tayo mag-success sa ating gusto, kahit hindi natin isinasama ang Diyos. Ang Kristiyano kung minsan, hindi lang kung minsan, karamihan, nabubuhay sila na ayon sa gusto nila. Kung muna nga puntos, Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20 at Philippians 1:21. Galatians. Sa libro ni Galatians, buksan natin sa libro ni Galatians. Anong sabi po ng Bible sa Galatians 2:20? Chapter 2 verse 20. Sabi po ng Bible po sa 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa Philippians chapter 1 verse 21, ano ba ang sinabi ng banal na kasulatan sa 21 po? Sinabi ng Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. So, ang buhay po dito, mahalaga. Kaya, for to me, to live is Christ. Mayroon po tayong tatlong buhay po dito. 3 kinds of life. Physical life, itong katawang ito na ibinigay ng Diyos nagmula sa alabok, which was given to a man at the time of creation. Yung pong spiritual life, this is the new life that God gives to the believer in Jesus Christ. Yung eternal life, yun po ay nature or characteristic of the Lord na pinagkaloob sa bawat mananampalataya na ligtas by grace. Tatlong buhay. Okay? Yung physical life, sabi natin physical life. Yung physical life natin noon, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, what I was before, I am a sinner. What I was before, I was condemned. Managbasulak ini, na sentensya anak ti apoy ng impyerno, tipong ti Diyos na sa akin, may sakpay nga adipen, ti baso. Dijay ti sa adin yun po ang ating kalagayan sa ating physical life. Kasi po pinili natin ang kasalanan. Dahil doon, yun po ang ating buhay. Okay? Kaya, ano naman ang ginawa ng tao? What I did? Despite na ako po ay spiritually dead, I was condemned, and I had the wrath of God. And I was lost and a servant of sin.
Yun ang ating physical life, itong katawan, sa harapan po ng Diyos. What I did, anya nga ron, tinarami ka ano ang ating ginawa. I call the name of the Lord. Tinawag ko po ang Diyos. Tinawagan ko ang Diyos. Sinasabi ko, ako'y magsisi sa aking kasalanan. I call upon the name of the Lord. Sa Romans 10:42. I repented of my sins sa Acts 17:30. And I received Him being a personal Savior Lord. John 1:12 at saka Romans 10:9. Ito po yung ating ginawa bilang makasalanan. Dahil tayo makasalanan, nabubulig tayo sa apoy na impyerno. Noong tayo po ay tumawag sa Diyos, binigyan po tayo ng ano? Ang ginawa natin, repented of my sin. Ako'y nagsisi sa aking kasalanan. Tinanggap ko ang tagapagligtas ko bilang my Lord and Savior. At nung ganun ang ginawa natin, what did God respond? What did God for me? God, ang sabi ng Panginoon, you're justified. Justified by faith. Yung justified, pinawalang sala. Mahirap yung gawin pinawalang sala ka. Sa kasalanan na yung ginawa, iba ang nagbayad. Pinawalang sala po tayo ng Diyos. Wash me from my sin, sanctified. Ibinukod po tayo. We are now considered a new creation. At ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay new creation. Na ayon sa 2 Corinthians 5:17. We are sanctified we are sanctified, 1 Corinthians 6:11. Wash me from my sins, Revelation 1:5. Justify me freely, Roma 3:24. Iyon po ang basihan na tayo po ay pinangakuan ng eternal life. Tingnan niyo po mabuti. Mayroon po tayo the problem today, tumanggap sa Panginoon from the mind. Iyon ang problema. Kaya, madalang natin yan. Dahil po doon, what I did, nasagot ko na. Ang sabi po ng Bible, tayo dapat po ay, dapat tayo po ay magpuri sa Diyos. Na yung pong Kristo, mayroon po tayo sa buhay na iniram natin na iisa. Sabi ng Apostol Pablo, for me to live. Sabi po ng Galatians 2:20, I'm crucified. Yung kasalanan mayroon ako, isinama ni Kristo na naipako sa krus ng Kalbaryo. At nailibing na ang aking kasalanan. Pero nabuhay si Kristo, nasasabi, nagwagi na tayo. Magpasalamat po tayo. Tayo po ay binilang sanctified, justified by God sa magitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya tayo bilang mananampalataya, the problem in us, the problem na ayon sa Bible, tayo po ay nabubuhay iyong pong gusto natin. Pangalawang puntos. Sa 2 Corinthians 5:7, 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight. For we walk by faith. Yung pong walk, hindi yung according to your own, according to God's control, according to God's direction. Walk. Yung by faith, pananampalataya, trust, loyalty, panagtalag, panamati. Kanino? Aji pagmatin, kiniapo Diyos. Iso nga babae, di pa nagnatayo ang Christian walk. God's direction sa magitan ng ating pananampalataya na mayroon tayong tiwala sa Diyos kahit hindi natin nakita personal. Pananampalataya, hindi natin nakita pero tayo naniwala. Mayroon tayong pong tiwala na hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kaya Christians should exercise our faith. Tayo po ay dapat i-exercise ng ating faith. Yung pananampalataya is the soul living for to embrace napakinggan mo si Jesus Christ na siya po ang tagapagligtas sa Panginoon.
Naniwala ka na siya ang tagapagligtas. Ikaw ba ay ligtas? Head belief. Dito sa isip. Si Satanas nga naniwala rin. Si Satanas po ay naniwala rin kay Jesus Christ na siya po ang Savior. Okay? Iyong pong head belief, mayroon mga ganyan na nandito ngayon na ang kanyang pananampalataya naniwala sa kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. Pero hindi gumagawa, hindi umaaksyon. Kaya sabi ni Santiago, patay na pananampalataya, yung mayroon pong may pananampalataya pero hindi inaaksyonan. Kaya walang bunga na maganda sa isang Kristiyano. You can know them by the fruits. Okay? Kristiyanong matagal na, 5 years, 10 years, Christians, hindi nagbubunga. Kaya kilatisin natin ating sarili. Head belief, nanampalataya from the mind, na matimay, aga po lang iti panunod. Iso nga ti Kristiyano gayang namati lang babae iti panunod. Ada simbahan no awa. Bali wala diyay. Yung na simba mapanmoy. Ngim no awan. Ngim po na ni Apo Diyos, agbunga kayo. Agbunga. Kaya kasawin, spiritual fruits. Tano agbunga kayo spiritually, makita mo kin ka yung physical fruits. Ano yung physical fruits? Ada panagayat mo kadagiti ang saved people. Okay? Ano yung spiritual fruits? Di soul, di tao nga ingkay ayatin. Nang muna nga inayat mo di tao, gawin gakararwa na mapandya ako yung tiyak mo. Ay ayatin isuna, spiritual care. Babae, tingin ka pa niya si Denti Ebanghelyo kanya na physical care at the same time, spiritual care. Hindi pwedeng mamati ka pa sa impyerno. Madiyo mo't i-share ang gospel. Kaya, heart belief. Ang pangalawa, faith from the heart that causes the person to put in action sa magitan ng pananampalataya. Di pamati iti heart. Iso ti mangibulig di jay Kristiyano nga aksyonan dahil jay inawat ng Savior. Ay, maliwanag po dito po. Kaya ada Kristiyano nga kuna naman nga anak mat niya Apo Diyos pero walang pakialam sa misyon. Mayroon gano'n. Mayroon pang maligtas o walang pakialam niya. Basta ang mahalaga sa kanyang sarili. Pero tandaan natin, ladies and gentlemen, iisa ang buhay. May sa tibiyag. Kat dahi nga biyag, agpatinggan. No agpatinggan dahi nga biyag. No agpatinggan dahi nga biyag. At ang may kadwa nga biyag na pa nagsisiningir. Agsingir niya Apo Diyos ti may kadwa nga biyag. Kat no hindi natin bigyan ng pansin ang pinakamahalaga na pinahiram ng Diyos na buhay natin. At tapos hindi mo bigyan ng importansya ang command ng Diyos na go ye therefore. Mapunta kayo at humayo kayo at ibahagi ang salita ng Diyos. The death, burial, resurrection of Jesus Christ. That is the gospel. Dapat obligado ang bawat mananampalataya to go after the lost. We are Christians. We are considered soldiers of Christ. Dapat tayong manatili na mayroon tayong compassion for the lost. Nasaan ang compassion for the lost? Ayaw mong mapunta sa mission field. Ayaw mong pumunta doon sa bakalan na makipagtunggali kay Satan to bring the message to them. Ano man ang mukha niyang criminal man yan, umaamo ang mukha, ano man klaseng tao ang Savior. Lapitan natin mayaman o mahirap. Mayroon ba tayong compassion? Kaya ladies and gentlemen, tandaan natin na hindi lang pananampalataya from the mind. It should be the mind higit sa puso. Pag nanampalataya po tayo, kailangan natin po ang aksyon. Amen? Amen. Aksyon. Tandaan natin, faith is the work of the triune God. Yung pananampalataya, mayroon po tayo, ay tinarabaho ng triune God. God the Father, God the Son, and the Holy Ghost. God the Father sa Romans 12:3. God the Son, Hebrews 12 verse 2. Kaya ito pong Holy Spirit, Galatians 5:22. Kaya, triune, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit,
Iyon po ang nagtrabaho yung pananampalataya na mayroon po tayo. Kung ang Diyos Ama ang nagbigay sa atin ng pananampalataya, dapat ang anak ng Diyos, dapat tayong gumalang sa God the Father. Kung gumalang ka sa God the Father, galangin mo rin ang God the Son. Kung ginalang mo ang God the Son, galangin mo ang banal na Espiritu Santo. Amen? Amen. Anong klaseng pananampalataya mayroon ka? Pananampalataya hindi nagbubunga. Ibig sabihin, pag hindi nagbubunga from the mind. Ha? Maaari, nandito sa heart mo. Pananampalataya from the heart. Pero hindi ka nagbubunga. Mayaya naman tayo kapatid pag hindi tayo nagbubunga. Bakit? Hindi mo pinakinggan ang sabi ng Panginoon. Mumayo kayo. Ano pa hindi mo pinakinggan sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang buhay na hiniram mo ay sisingilin kita balang araw. Pagdating na matay, mamatay, ang katawang ito, babalik sa labok. Yung pangalawang buhay, sisingil ng Diyos sa atin. Yung buhay sa lupa, ganito naman eh. Pag lumaki ka, teenager, mag-asawa, magkaanak, magkaapo, mamatay, mag-asawa rin. Ano pa? Mabuhay mag-asawa, mag-apaaral ng mga anak. Ano pa? Mamatay. Ganon din na cycle naman ng ating physical life. Pero yung buhay na gusto ng Diyos, tayo po'y namumuhay na kasama ang Diyos. Dahil kung kasama ang Diyos, masayang katawan ito habang nabuhay sa lupa, na kasama pinaglingkuran ng Diyos. Sa pangalawang buhay, kasama na rin natin ang Diyos doon na pinupuri. They sing a new song, day and night. Hindi po tumitigil, umaawit ang mga anak ng Diyos sa langit. Iyon po ang pangalawang buhay natin na kaya nga tayo po ay maglingkod sa Diyos, nasa physical po lang tayo, ay dapat matuto tayong gumalang. Iyon ay pinagbibilin ng Diyos na magbasa ng Bible, manalangin at magpasalamat sa Diyos araw-araw because that is the center of our work, being as Christians. At ganoon din po na umayo, mayroong compassion for the lost. Anong center ng buhay mo kapatid? Mag-ipon lang ng pera? Ano pa? Magiging mayaman? Maging makapangyarihan? Yun ba ang sentro ng ating buhay? Samantalang ang Diyos pinakita sa atin ng kung gaano po tayo kamahal ng Diyos, gaano po tayo God take care our souls. How He love us. Inaksyon na naman ang Diyos He sent His Son. Inaksyon na niya, mabayad na pagsugo niya ang kanyang only begotten Son. Pinahirapan sa bundok ng Kalbaryo. Mayroon bang sumalo ng angel niya? Wala. Sumalo ba God the Father? Wala. Kasi mayroon pong trabaho na dapat tapusin ni Jesus Christ. Sa atin, mayroon din tayong trabaho sa lupa na dapat natin tapusin. Kumusta naman ang spiritual life mo? Mayroon ka ba rin na bahagya ng isang kaluluwa na idinala sa church, sinira ng gospel, ikaw makasalanan, kailangan mo si Jesus Christ? Meron ka bang nabahagian na ganyan sa buhay mo nung nakilala mo Panginoon? Kung wala, oras na tayo kumilos mga kapatid. Ang daming mga unsaved souls sa ating kapaligiran. Pangatlong puntos. Lucas 14:23. The empty mansions in heaven. The empty mansions in heaven. Kasi po ang langit ay napakaluwang. Sa John 14 verse 2. In my Father's house are many mansions. Father's house are many mansions. Kung dito sa lupa ay ang bahay mo lang ay bahay kubo, sa langit may mansion. Pinangako ng Diyos yan. Saan? Sa kanyang mga anak na iniligtas sa pagitan ng biyaya. Pinangako dyan ng Diyos. Hindi naman tayo deserve yan. Ang tayo may karibding ng mansyon. Dahil din yung mansyon, inaramid ni God the Father, hindi inaramid ti ima ni tao. Hindi ka pipintasan ng mansyon na mo kay yung White House de America. Kasi naaramid ti marmo. Talagang bigatin ang pagkagawa. At hindi basta-basta tubukin ng granada o bumba, ano man klase pagtira ng malakas na armas sa lupa, hindi ka agad bumagsak yung White House. May mga cover yan. Pero ang sabi ng Bible, ano man ang klaseng mansyon, ano man ang klaseng palasyo sa lupa, pwede tirahin ng kalawang. Pero yung inianda ng Diyos na mansyon, ang sabi po ng Bible, eternal na mansyon. Iyon po ang ating pagpagdahil mapuno kuma ti tao.
Tapos magkisamo, da kanyang mga tayo. Isong alayo mo ti Bible, mapangkait ti karuba. Sumba, daw at relihiyon ko, meron na akong relihiyon, Pastor. Meron ang relihiyon, yes. Anong relihiyon mo sa Batista? Kung sa Batista ka, pag tayo po'y namatay ngayon, tiyak ba ang langit? Wala naman nakakakit sa langit, sabi naman. Anong pamilya ka? Montero family. Oh, Montero family. Ikaw ba anak ng Diyos din? Yes, Pastor. Pag namatay ka, sigurado ka sa langit? Ay, hindi. Eh, kaninong anak ka? Hindi mo masagot yun. Sundalo ka? Yes. Paano masabi sundalo ka? Hindi niya alam sagot. Ikaw ba ay bistro? Yes. Paano sabi mo sarili mo ay bistro ka? Hindi niya alam sagot. Pero bistro ako. Pwede ba yun? Ang bistro ganito yan, kaya magtapos ng 4 years course. Elementary, high school to college. Pagkatapos mo ng college, pagka-bistro, mag-exam ka ng board. Masayang magkwento yun, totoo bistro. Pero pag impostor na bistro, walang alam. Magagalit pa. Subukan nyo maghayo. Dali ng binsahe. Anong relihiyon ka? Saksi ni Jehovah. Okay, amen. Ikaw ba'y saksi ni Jehovah? Tiyak ka sa langit. Wala namang langit kundi sa lupa eh. O yan. Paano masabi ang lupa ay langit? Kasi kung masaya ka sa lupa, langit yun. Pag masama ang yung sitwasyon sa lupa, impyerno yun. Tiyak ba yung kaluluwa sa langit pupunta? Wala namang kaluluwa eh. Diba? Parang manok, kaluluwa. Ang manok, walang kaluluwa eh. Oh. Pero naniwala sa langit pupunta. Ikaw ba anong relihiyon ka? O sa iglesia? Paano ka? Anak ka ng Diyos? Yes. Sigurado ko sa langit? Wala naman nakatiyak sa langit, Pastor eh. May nakausap kong iglesia dyan. Ikaw ba iglesia? Yes. Simulang bata pa ako, Pastor. Amen. Pag tayo namatay, tiyak ba ang langit? Wala naman nakakatiyak sa langit, Pastor. Saan ka nakatiyak? Hindi ko alam kasi magkakasala pa tayo. Pumunta kayo sa baptist. Itiyak natin na ikaw sigurado sa langit pupunta. Paano? The Bible says. Sinabi na sa Bible eh. Ang liwanag naman sabi. Bakit Pastor? Hindi nag-aaral sa Batista, Espiritista. Nag-aaral. Pero wrong doctrine. Kaya kilatisin po ang mga ngaral. Pag may pumasok sa iyong bahay, kami po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Anong sekta kayo? Church of Christ. Amen. Church of Christ. Respeto kayo sa kanila. Wala naman hindi respeto kasi kapitbahay natin, kaprobinsya, kababayan. Ay, amen. Church of Christ kayo. Pero bago kayo pumasok sa bahay, isang tanong lang. Tayo naniwala anak ng Diyos, yes? Pag tayo niyang matay, 100% ba yung kalawang sa langit pupunta? Wala naman nakatiyak sa langit pupunta. Kung sabihin gano'n. Anong sa langit mo sa akin? Ikaw, hindi tiyak sa langit. Anong pangarap mo sa akin? Hindi ka tiyak sa langit. Halika, saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Basta halika. Hindi mo pwede yan. Saan tayo pupunta? Doon, sa Maynila. Anong gawin sa Maynila? Ganun alam niya ang sagot Anak ka ng Diyos? Yes. Pag kunang maanak ka mo na ako Diyos, well, tayo di, managbaso lang. Kuna niya ako Diyos, impyerno ang mga pahay. Numatayak. Ngayon niya ako Diyos, ibaw na niya, nabugbog tumatay si Krus, tikal ba? Para bayaran na niya, basog ko. Kaya inawin ko makasalanan ko, tinanggap ko ang Savior. Na siya pang namatay, inawin niyang lahat. At sabi niya, ako ay anak ng Diyos, nung tinanggap ko si Kristo. Ay, ganun ba? Nasa Bible ba yan? Oo. Amen. Ang lahat tumanggap kay Kristo, may buhay. Kasi kay Kristo, nasa kanyang buhay. Sino man manampalataya sa akin, bigyan ko ng buhay. Sabi ni Kristo, paliwanag lang sa Bible yan. Para punuin natin ang langit, we populate heaven. Hindi to populate San Mateo. Hindi gano'n. Populate heaven. Kabagay ako, plano ko mga anak kami kami si 10 o 5. Nung nanalangin kasi ako, isa lang Panginoon tayo. Isa lang. Nung sinagot ng Diyos ang isa, naku, gusto kong humilit na isa. Panginoon, pwede ba isa pa? Wala na. Sagot ng Panginoon. Isa pa. O nagretiro na. Wala na. Nagretiro na agad. Yung monthly lang, wala na. Hindi sabi, wala na. Hindi na pwede. Kasi isa kasi hindi ko. Kaya kayo mga bagong asawa, bagong kasal, bagong magkaplano pa. Panalangin nyo na, 5 o 10. Yan. Bakit mo ka? Dami naman yan. Yung 5, professional. Yung 5, preacher. Ganyan. Nagpaano naman kayo? Ano ba paano nyo? Hindi naman pwede. Yung 5, Panginoon, yung 3, full upper. Yung 2, commander sa kabuntukan. Yung 5, police. O nilagigira sila. Wala naman ganyang magulang eh.
Ang gusto lahat ng magulang ay iisa, ang mabuting kalagayan nila kaya pagdating sila po ay lumaki. Professional sila. Pero, ang higit sa lahat, lahat na mayroon po tayo, nagmula rin doon. At yun po laging manguna sa ating buhay. Bilang mayroon tayong mga anak o wala pang anak, ipag-pray natin na ang Diyos ang may akdang planong kasal. Siya rin po ang may akdang buhay natin. Sa Kanya tayo magtiwala. And God, hindi tayo mabayan ng Panginoon. Yan din pangako niya sa atin. Oras na lumayo ka sa Diyos. Ayan, papasok ang kaaway. Sino magtatanggol sa iyo ngayon pag pumasok si Lucifer? Hindi mo kaya ipagtanggol ang sarili mo. Siya, ang Panginoon lamang pwedeng magtanggol sa atin sa magitan ng panalangin. Dahil hindi kayo panpanawan mo na niya ako, Diyos ka. Kada tayo man, kumalang dinggin nyo tibagbaga. Amen? Amen? Kung naninig nyo lang aking sinasabi, kayo po'y maging masunurin. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi kayo iiwanan. Dahil ang Diyos, papagmahal, sapat na si Kristo yung pinakita sa atin, namatay sa mundo ng Kalbaryo. Iyon po ang patunay sa atin na kahit tayo makasalanan, ang kanya bang kaisa-isang anak. Sa atin, hindi pa kaisa-isang anak hindi pa isinacrifice. Pamasahe lang, hindi pa pumunta. Wala kami pamasahe, pastor, kaya wala kami sa church. Para mga kapatid, hindi kami napunta sa pastor kasi may birthday doon. Saan? Birthday yung... marami reason, puro pagkain din. Ano ba iba? Pastor kasi may kasal doon. Saan pumunta? Sa kasal? Sa Batuan. Ako ang nina. Kasal lang yung pagkain lang. Napakababaw naman yan. Alam nyo, pagdating po sa iyong pong tinutukoy na crossroad, anong pipiliin mo? Pagkain o maglingkod? Ang pagkain, satisfied ka ngayong araw. Pero bukas. Pero pagpiliin mo ang Diyos, siya pa rin ang Diyos ngayon, siya pa rin ang bukas. Yung pagkain hanggang ngayon lang. Sabi mo ng Bible, pag kayo mo'y magtiwala sa Diyos, siya ang provider. Hawa niya ang langit, hawa niya ang hangin, hawa niya ang lahat ng ating, lahat ng tayo, hawa niya. Di mas maganda magtiwala, yung mayroon siya sa lahat. Kaysa yung po, limitadong, alam ko, si Satanas. May problema ko, ganyan. Ano bang, mag-drug ka? Yun ba ang solusyon para mawala kahit sandali? Bukas nandiyan na naman. Bakit kung may problema sa Panginoon, mawala? Mawala kung may tiwala ka sa Diyos. Dahil ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Kung sa magitan ng pananampalataya, tumatagnawa tayo ng pananampalataya, magtiwala tayo sa Diyos, kaya tapusin ang Diyos siya, walang hindi sa Diyos, pag siya po magtrabaho. Sa atin kasi, nag-alin tayo sa ating dako ng buhay natin. Gusto natin angkinin yung mga bagay tagumpay. Ang sabi po ng Ecclesiastes, lahat ng ating labor, it is the gift of God. Lahat po na mayroon tayong pong lakas, lahat na mayroon sa atin, regalo naman ng Diyos. Hindi tayo deserve. Pero thank God na tayo po'y nag-deserve sa mga blessing. Oh God Almighty, salamat Panginoon. Sa iyong paalala mo sa amin, Ama, na kami po'y o Diyos maglingkod sa iyo sa buhay na aming hinirap. Iisa lang po ang aming buhay. Dapat namin bigyan namin na makulay sa magitan ng iyong control, sa magitan ng iyong direction, sa magitan ng iyong pong kalooban mo, Ama, na kami po'y mamuhay na ayon sa iyong pong control. Hindi po sa sanlibutan, Ama, dahil there is always destruction at death. Pag kami po'y magtiwala sa kapangyarihan ng pera, kapangyarihan ng ginto, ano pong kayamanan mayroon sa lupa, ay may hangganan ng lahat, at hindi po nagbubulig ng kasayaan sa bawat Kristiyano. Pero ikaw na buhay na Diyos, magpakailanman na Diyos. Dahil sinabi mo sa banal na kasulatan, ang langit at ang lupa ay mawawala. Pero ang iyong salita is forever. Ikaw na Diyos ay mapawalang hanggang na buhay. Na dapat kami magtiwala sa inyo na ikaw po, Diyos, ang pag-asa sa lahat ng dako ng aming buhay. O God Almighty, thank you for giving us reminding us, O Diyos, saan pong kinalagay ngayon, kung ano po ang aming ginagawa. May compassion for the lost, at mayroon pong nanlalamig. Mayroon din po, O Diyos, na natiling faithful. Mayroon din po, O Diyos, walang pakialam. I pray, O great Father, kaya mong kontrolin si Satan, kaya mong kontrolin ang world. I pray na kaawaan mo ang bawat isa, Panginoon, na lumago kami sa pananampalataya according to thy will. Lumagi kami sa pananampalataya according to thy will, Father, na kami po'y magpatuloy maglingkod hanggat hindi ka mabalik. O God Almighty, dalahin ko, Diyos, hamunin mong mananampalataya to come to the altar, men upstairs, at mga women down kini Apo. Diyos, talk to the Lord.
Marami tayo dapat ipanalangin sa ating mga kapaligiran, ang ating mga relatives, kaibigan, na unsaved souls, ang mga kapatiran na backslider. Why not come? At tayo po magminsan manalangin na kausapin ng Diyos. Oh Diyos ko, pakialaman mo naman, Panginoon, ang mga kapatiran namin na mananampalataya na backslider. Bumabalik sa ugali ng sanlibutan. Mga kapitbahay o Diyos, hindi pa alam ang kaligtasan. Why not share to them the gospel? Why not, Panginoon, gamitin mo ako? Here am I, O God, use me mightily. I want to share the gospel. I challenge you, members. Anong ginagawa mo? Ang buhay, maisip. Huwag mong sabihin na ang buhay mo sigurado pa bukas. Walang nakakalam ang bukas. The Bible says, wala tayong alam kung bukas, kung buhay pa tayo bukas, sunod na linggo, sunod na araw. It is only the Lord God Almighty. Ang nakakalam ang ating future, kung ano tayo, o ano man ang ating kung tomorrow. I pray, O great God, mga mananampalataya to give them long life and good health, Panginoon. Magamit kami sa this time. Kaya tinag-forward, O Diyos, may dalangin sila sa inyo, Ama. Ang aming kailangan, nasa inyo lahat. Kami ugan maawatan namin maparisan nagiti kayat mo kada kami. Ngamin di kinakurang ti pambati ni. Nay lang ti pambati ni ako. Tama to Diyos kadihan na nag-forward. Tinyaman ako tanda na kapo nanda nag-forward. Dalayan ko Panginoon na ibigay mo sa kanila ang kailangang dalangin na manatiling maglingkod sa inyo. Patatagin mo kayong panampalataya. Ibalik mo ang mga bisita Panginoon. May the grace in Christ day. At ganoon din po ang mga walay challenge ng Father. Hamulin mo sila. Bless mo ang punta sa altar, bless mo ang bawat nakarinig mo ng mensahe. Thank you, God, salamat. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless.